Isang napakainit na balita ang kumakalat ngayon. Umano'y nagsani puwersa na ang ilang mataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Army upang igiit ang pagtataksil kay Pangulong Kuting Jr. Ayon sa maulat, hindi na raw matanggap ng ilang opisyal ang patuloy na katiwalian, kapalpakan sa pamumuno at umano'y pagbebenta ng serbisyo ng bansa sa mga dayuhan. Bagamat wala pang kumpirmasyon mula sa AFP at Malacanang, lumalakas ang panawagan mula sa isang hanay ng kasundaluan na panahon na raw upang manindigan para sa bayan. May mga hindi pinangalanang source na nagsasabing may mga pulong nang naganap at pinag-uusapan na ang mga susunod na hakbang upang maibalik ang tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. Ayon sa ulat, ilang sa mga batikang general ang di umano'y tumalikod na sa administrasyon ni Kuting at handang kumilos para sa pagbabago. Samantala, nananatiling nakabantay sarado ang mga kampong militar at patuloy na minomonitor ang intelligence unit sa galaw ng mga tropa. Naglabas naman ng panawagan ng ilang leader sibiko para sa mapayapang pagresolba sa krisis at pagpapanatili ng demokrasya. Magkakaroon kaya ng pagbabago sa liderato o mananatili sa pwesto si Pangulo Kuting sa kabila ng lumalakas na banta? Tutok lamang sa aming mga susunod na ulat para sa mga pinakabagong detalye. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Putang ina nyo, hayop kayo, hanip kayo talaga. Sorry. Ako asar na asar eh. Binanatan nyo ng 5,000 pulis si Pastor Kibuloy. Accused. Tinrato nyong kriminal si Kibuloy and yung mga kasamahan niya, tinrato nyo rin kriminal. Mga banat pa ninyo, obstruction to justice. Mga putang ina nyo, hayop kayo. Obstruction to justice, tang ina nyo. Huwag nyo kaming bolahin. Alam namin yung karapatan namin. Kami nag-imbento ng konstitusyon. No? Hindi pa kayo pinapanganak, meron na kaming buhay. Nagraratipay na kami ng konstitusyon. Hanip kayo, tapos kami lilekturan nyo. Mga hayop. Tatratuhin nyo, accused pa lang yun. Samantalang, yung congresswoman, convicted. Ayun, letter Q na naman yun. Convicted. Sir, General De Leon, Sir Jojo, convicted, letter Q, convicted in Congress. Di ba? Nakaupo pa rin sa Congress at tinatanong ang Vice President ng Pilipinas regarding use of money. Hayop ka. As if meron kang moral ascendancy. Convicted ka nga eh. Tang-inang yan. At didepensahan pa ng Kongreso yung kasamahan nila. Ay, naku ng puto. Kaya kita mo eh, bayad lahat to eh. Bayad eh. May araw rin kayo. Okay. People power. Para so-short ko na. People power. Karapatan natin yan. When wala ka ng matakbuhan, kanino ka tatakbo? Sa taong bayan. Tayo-tayo. Ngayon, there's got to be a leader. Who's that leader? BP Sara. Obviously, Constitution, sinasabi, second in command siya. BP Sara, wala kang takas. Ikaw ang nakalagay sa Constitution. Ikaw yung tumakbong Vice President. Bago ka tumakbo, alam mo na yan, dapat. Alam mo na you're the next in command. Pagka hindi umubra yung presidente, ikaw na. Yun. Hindi mo matatakasan yan. 2028 na lang ako. Again, sinabi ko sa iyo, if I am the Vice President now, Inday. If I am the Vice President now, lamang lang ako sa iyo ng edad di ba? Sige, pero nandun na rin yung advice, di ba? 20 years older. 20 years older than you. Ba, no? Parang palang 43 ka ba ngayon? 63, 20 years older. So I have the benefit of more years. You may have the benefit of intelligence, but I have the benefit of wisdom. Because wisdom is acquired through
Experience. Years and years and years and years and years of experience. So yung wisdom nga kicks in sa AFP nga at the age of 60 pataas. O sayang nga yung 56 ka-retire, yung age mo 56, kulang ka pa sa wisdom. That explains kaya yung mga general natin sa AFP hindi naisip yung mga naiisip nung mas nakakatanda. Because nag-kick in na yung wisdom. No? Meron kayong intelligence, pero wala pa yung wisdom. So, Madam Sara, tayuan mo. Tayuan mo. Kasi if I were in your shoes, tayuan ko yan. Siyempre, I'm speaking with the benefit of wisdom. Pero at your age, at 43, hindi ko rin tatayuan. Hintayin ko, mag-ano ko. Pero, take it from me, na who can speak at the age of 63, na may konting wisdom, konti lang naman eh. No? Galing sa langit, ang wisdom ko, na pwede mong tayuan yan. Kasi, ang question niya, kaya bang matagalan ng mga Pilipino isa pang araw na nagdedelikado tayo maging narco state? Kasi may problema sa droga. Kahit hindi na problema yung presidente sa droga. Problema talaga ang droga all over the country now. Problema yung mga nawawala, kidnapping, etc. Problema yung pogo, problema yung nakawan sa gobyerno all over. Na, kanya-kanya. And then problema sa utang-utang natin ngayon. Problema sa West Philippine Sea, AFP, hindi natrato tayong ganyan. May alliance tayo, pwede magkaroon ng digmaan anytime. Na yung problema, ikaw na rin nagsabi. Pero, ang ano dyan, ano gagawin mo? Diba? Hindi pwedeng salita na kailangang gawa. Ang mga Pilipino, advance na. Why? Galing na sila eh. Nandiyan sila ngayon. Gutom, pagod, suya, naumay na. Hinintay na lang nila eh. Kailan ba magwawakas? Kumbaga sa comics, no? Wakasan eh, di ba? Na kailangan, ang peg ni Madam Inday, sagutin mo lang, honestly, sa sarili mo. You're the Vice President. How a lot of Filipinos wish they were the Vice President. Isa ko. Yan ha. Madam BP, how I wish I was the Vice President. But, ikaw eh. Ikaw yung Duterte. Enrique, ako. Duterte ka. Dugong Duterte ka. Tatak Duterte ka. Ikaw yung Vice President. Ikaw yung binoto. Isa ako doon sa bumoto sa iyo. So, kung titignan mo yung mga kababayan natin, marami, mga general natin, how they wish sila yung Vice President. Ako inamin ko, how I wish I was the Vice President so I can end it now. I can end it now. San tayo? 32 million? I'm confident, 32 million yung akin. I'm confident, may mga military akong kachika-chika, mga kamarites. At alam ko, ng tatay ko may pinuhunan sa military, mahal na mahal sila ng armed forces tsaka ng PNP. Maghati, pero mas maraming kakampi sa akin. Yung ganun ba? That's how I will think, what will make my decision easy is yung sasagutin ko lang yung tanong Kaya pa ba ng Pilipino? Hindi yung madidinig ko, timing. Hindi, may timing yan. Puta ragis. Erase. You do not talk of timing. You do not talk of it. Even yung mga nakapaligid sa'yo. Because that shows the kind of person you are. Timing, inisip mo, sarili mo. Timing, hindi, wala nang timing sa Pilipino. You cannot survive another day na nilalagay mo sa bingit ng kamatayan yung bansa natin. Kaya ang daling sagutin.
Kaya kung may mga vice president na iba, generals, mga retired nating generals, ang dali, tapusin nila yan. No? Pagka kunyari, kunyari, ang vice president, si Roque, o si Trixie, o si Glenn Chong, o si Marlica, o si Metran, tapos siyang agad kay Metran. O sino pa to? Itong mga batateros. O sino pa? O sige, lahat na ng vlogger yan. Kita mo, sila yung may posisyon, sila yung binoto ng tao, sila yung may 32 million at nakikita mo, objectively sa kanilang mga vlogs, makita mo, tatapusin nila yan. Bakit mo nga naman pababayaan na, putya, tumayo ka, ikaw mag-lead sa tao because the Constitution respects you as the second president. You were installed by the people, the Constitution, the Republic of the Philippines. You're there. And now they're trying to take you out. No? Take you out. Meron pang mga attempt pa na mag-hire ng mag-i-sniper sa'yo. Puta lang yan. Mura-mura naman. Mura-mura. Sa ngalaws. Kaya nga people power will not happen if ang mga tumatayo panay-tiniente lang. Kinakailangan tumayo, commander-in-chief. Hindi pwede si Bongbong. Ikaw, vice president, na acting as the new commander-in-chief. Tingnan mo, susunod lahat. Hindi yung ganon-ganon, hindi yung naghintay, hindi yung timing, hindi yung paparami na muna, tsaka kayo maglilitaw, hindi. Kahit 100 lang dyan, kahit 1,000, 2,000, yung kaya mong isapalaran yung sarili mo, people will love that. That's what I'm gonna do. Kung ako, tatayo ako dun No? Kaya ayokong tumayo kasi ikaw dapat ang tumayo. Kaya mga kababayan, hindi nyo ako makikita dyan sa rally. Ayoko mangyari na magawa ng papel yung incoming na presidente ng Pilipinas. Kung akong kating-kating na, tumayo ako dyan, tapusin ko yan di ba? Pero hindi ako yung binoto ng tao, hindi ako may 32 million vote. Hindi ako Duterte Enrique, ang pangalan ko po. So hindi pwede ako. No? Kahit yung FGF may 5 milyon, hindi pwedeng ako. It has to be the Constitution. It has to be the Filipino people. It has to be aspirations, ideals ng taong bayan. Hindi yung ipopwersa mo yung sarili mo. You see? Kaya wag niyong sasabihin, tumayo ka na, magsalita ka doon. Magsalita, I get carried away. Maya-maya, mag-declare ako revolution doon. Wala na masusunod. Mamaya ako, nakaposto na nga, nakaselda na ako. Sasabihin ko, hindi, sinunod ko lang si Mitran. Hindi ako, nakinig lang ako kay Advice sa akin ni Juan. Hindi, kami, walang iwanan kami. Patay kung patay kami. Kaya walang iwanan. June, Commander Bukay, ingat ka lagi sa biyaya. Naka-target tayo But anyway, pagka merong lumapit sa'yo, convert mo lang. Convert mo. At saka pag kami nangyari sa'yo, madadali ang administration. No. We will support each other. FGF, we will support each other. Nothing happens to you. Sabi ko nga natutulog lang tayo sa pansitan, nandito lang. Ganun-ganun lang tayo, di ba? Pero ready to fight tayo. So, yun. Ngayon, people power. Na-explain ko maigi para mag-materialize yung people power, saan kayo nanggagaling mga kababayan? Sa Constitution tayo nanggagaling. All power and authority emanates from the people. So, yung ability ng gobyerno mag-declare ng martial law, yung ability ng gobyerno, yung power ng gobyerno, authority ng gobyerno na babasahan ka ng minsan hindi pa nga Miranda rights, no? Hindi ka babasahan o whatever, hulihin ka, obstruction to justice, etc., etc. All that baloney, no? Itutuwid natin 'yan.
dadating tayo dyan sa husgahan, no? Na mga PNP, yung natitirang matitino sa PNP, magpakatino kayo. Sabi ko nga, magputi lang kayo eh. Para magkaalaman eh, that you are the police of the Filipino people. Marami naman matino eh. No? Marami tayo. May mga subscriber akong PNP, may mga retired PNP sa FGF. Kaya nga ingat na ingat ako na salbahin tong mga PNP. Pero lagi ko sinasabi nga, hindi lahat, no? So, siyempre, yung mga PNP natin na mga kasama na retired, nagagalit. At hindi ganyan yung PNP iniwanan nila. At marami tayong mga PNP na mahirap. No? Sa FGF, mahirap. Wala nga ka ano. Naghihintay nga ng pondo. wala ka ano eh. Kaya kayong mga matitinong PNP, huwag kayong magpapadala sa mga illegal na order, isipin nyo. Ayan, pakinggan nyo yung susunod kong vlog. No? AFP, PNP, para sa inyo yan. Okay, so, saan kayo nanggagaling? Dito, people power. Yung paghuhusga. Pagka wala na matakbuhan ng tao, tatakbo tayo sa sarili natin. Habang tayo dumadami at nagigising, kinakailan tumayo yung leader. It's not an Enrique, not a Metran, not FGF. It is Inday Sara. Not a Glenn Chong, a Trixie Cruz, not a Harry Roque, Salpanelo, sino pa, lahat ng mga kalyado, not a Bato, not a... Sino to? Yung artista, si Robin, saka si Bongo, or sino pa. Lahat sila nakakatulong. Nakakatulong tayo. Pero ang dapat talaga na makita ng tao, yung leader, yung tatayo. And consistent to sa Constitution natin. Marcos, hindi pwede, nagwawala, no? Nasira na tiwala ng tao, na binobola yung tao, nagsisinungaling sa harap ng tao, na may problema sa droga, na ayaw niyang magpa-drug test. Nang ganun ba? Na kinukurap, pinayagan niya na patboy yung bansa ng kanyang pinsan at ng asawa. Ngayon, minsan, nag-ano na yung asawa eh, nagkakalma na, si Tamba na lang ngayon. So, nag-ikot sa kampo, binibili yung mga opisyal. Puta lang. So, sa susunod, meron akong sasabihin niya. Sa susunod na vlog. So, yun yung ko. Hindi pwede si Marcos. Sirang-sira ka na eh. Sirang-sira ka na. Ano yung ating konstitusyon? Vice President, next in line, spare tire. So, hindi pwede. Dapat impeachment. Impeachment. Impeach ninyo. Yung mga magagaling na lawyer. Tignan natin kung may impeach. Hindi naman may impeach. Numbers game yung impeachment eh. So, we have a system na may flaw, no? Pero, naniniwala ang sistema natin, yung constitution natin, sa People's Initiative. Naniniwala sa People's Initiative. Na yung constitution pwedeng palitan, CONAS, and People's Initiative. Ano yung People's Initiative? Na pwedeng tayo, a certain percentage ng society ay magpipirma because we want to change or amend, the right word, a provision of the Constitution. Nag-attempt nga very recently itong Kongreso natin at saka Senado. Kinu-question ng Senado kasi mawala sila sa isang botohan lang, hindi separately. Isang botohan, 24 senador, patay ka sa 300, di ba? Kaya dapat separately. So, nirespeto ang punto, the philosophy behind, the intent behind is that somewhere, somehow, may fail-safe tayo na nilagay natin doon sa pag-amenda ng konstitusyon. Kung pinag-uusapan ang pag-amenda ng konstitusyon by CONAS, Constituent Assembly, no? CONAS na ngayon, tsaka CONCON, Constitutional Convention,
mga boboto tayo ng sinong gusto natin, ng mga academe, magagaling, at yung pangatlo, through people's initiative. Konstitusyon, pinag-uusapan. Then it recognizes people's initiative. Tayo, kung gusto natin, tayo masusunod. Think about it, mga kababayan. Gray area. And even the Supreme Court and the mga magagaling sa batas, hindi nila kayang sagutin yan o magkaiba-iba ang sagot nila. Pero bottom line dyan, yung sinasabi ko sa inyo, Konstitusyon, tayo, taong bayan, all power and authority emanates from the people. Sovereignty resides in the people. Tayo. Ikaw, ako, siya, tayo. Tayong lahat. Ito lang yung konstitusyon. And consistent. Kung gusto mong baguhin ito, pwede na hindi dito dumaan. Sa Kongreso o sa Constitutional Convention, pwede dito. Kasi yung Constitutional Convention, sabihin na ng Presidente, sige, magbago tayo ng Constitution, mag-ano siya, ng kusino. I-appoint nila, and then, o kundi kaya magbobotohan tayo. Pero that's very expensive. Hindi natin kaya. So, dito tayo, People's Initiative. So, pwedeng baguhin o amendehan yung Constitution. Consistent with the Constitution, tayo yung nasusunod. Tayo. So, all power emanates from the people. So, yung People's Initiative may be in another form. Hindi lang sa pagbago ng konstitusyon. Because yung mismong konstitusyon natin, naintindihan niyo ba, ay pumapayag sa People's Initiative na baguhin mismo yung provision sa konstitusyon. Meaning to say, na at any point in time, now, yesterday, nung isang araw, 10 years ago, 20 years ago, since 1987, nandoon yun. Kinikilala ng konstitusyon ang People's Initiative. Not only sa pagbago ng probisyon ng konstitusyon, but in realizing yung gusto natin mangyari. Realizing yung pagka merong mali, pwede tayong tumayo at mag-People's Initiative. That's peaceful. Babaguhin mo yung Constitution, People's Initiative. Sinubukan nila, bilin-bilin yung mga boto. May People's Initiative, ginastosan nila. Kinulimbat yung pera ng taong bayan at ipinasak dyan para magkaroon ng People's Initiative. Nalaman ng tao, ginagago mo kami, nag-ingay ang tao, tumahimik sila. Ngayon, gagaguhin nila tayo pagka hindi tayo nakalingon. Kaya, iba-iba yung mga pinalalabas na mga issue. Para tayo, hindi makatingin, nakapokus, bangag yung presidente. Hindi pala, hindi, nakalimutan na. Ninanakaw yung pera. Hindi, alis goo ngayon eh. Ang flavor of the day, kailan lang si Pastor Kibuloy, nilihis. Ngayon, West Philippine Sea. Mga walang iya itong mga to eh. No? Tinatanga tayo eh, ginagalit tayo. Gusto ko i-stress, People's Initiative ay nirerespeto ng mismong konstitusyon kasi binanggit na pwede mong baguhin mismo yung provision sa konstitusyon by way of the third way, People's Initiative. Tayo. Ibig sabihin, nire-recognize ng konstitusyon, tayo ang mas nakakataas sa konstitusyon. Sabi, no one is above the law. No one is above the law. Inan nyo, mga argumento ng mga lawyer. No one is above the law. Sorry, hindi lahat ng lawyer. Siya nga pala, congratulations kay Attorney Leandro. I hope na pumasa ka. Isa nating subscriber. Sana pumasa ka, Leandro, no? Nahirapan daw eh. Na mahirap daw ngayon kaysa nung last year. Bumagsak last year. Hindi, papasa ka na ngayon. Ganun lang yan eh. In disguise yun eh. Di pagka di ka pumasa, di take ka ulit. Take and take. Ganun lang. So, People's Initiative.
Ano yung way ng People's Initiative? Wala pa nakakaalam. Kayo, anong palagay nyo? Nagbanggit si Commander Bukay ng ISE na ano tayo yung i-contempt natin yung Congress. Hanip, no? Ang sarap isipin. No? Ang sarap isipin. Walang people power. Pero tayo, no, by way of our People's Initiative, we will call for the convening of a People's Court, no? Kasi wala tayong matakbuhan eh. Wala tayong matakbuhan. Hindi ka babanatan ka ng ebidensya. Hindi, People's Court tayo. Yung ganun ba? Parang NPA, no? People's Court. Tapos doon, titignan lang natin yung salin ninyo, mga hinayo pa kayong mga magnanakaw, no? Sa gobyerno, versus yung mga assets and liabilities. At pagka hindi naglabas ng ebidensya yung mga dapat kinakaukulan na maglalabas ng ebidensya, kasi ano yan freedom of information supposed to be, no? Damay kayo. Kayo naman ngayon obstruction to justice, obstruction to justice. Di ba? Ang sarap isipin. And then, sa pang People's Initiative, kunwari, banik natin death penalty. No? Kasi gago, inutil yung Congress tsaka Senate eh. Ito tayo, Konstitusyon, ito silang lahat sa ilalim. Magpirmahan tayo kaya, no? People's Initiative that we're bringing back the death penalty. Wow! First time yun mangyari. Wala pa, kaya gray area yun eh. Gray area. Magtatalo dyan yung mga mambabatas. Kasi aso tayo sa mambabatas, di naman sila magpapera ng death penalty, sa totoo lang. Death penalty para sa mga kurap, para sa plunder. Sila nga nagpa-plunder eh. Bakit nila ipapasimbatas para patayin sarili nila? Hindi naman to. At saka drug money. Bayaran ka 100 million, bumoto ka against death penalty. Di mayaman ka pa. Lusot yung droga. So, kunyari, magtapon yung drug cartel ng mga 1 billion, small time. 1 billion, kaya nila yun. Natigwa 100 million yung mga boboto. 10 lang kailangan mo. Oh. Ay, nako. So, hindi. Mga 2 billion ilabas mo, panalo ka na. Wala nang death penalty, di ba? Kung ako senator na pro-death penalty, sasabihin ko, pingi. Pingi. Oh, mga mukhang pera, di ba? Pingi. Punta kayo, alam naman kayong ako magpapaka-martir ako, boboto ako ng death penalty, kayo hindi, tapos may 100 million kayo, 200 million. Ako rin ha, hindi na rin ako boboto. Oh. Kaya nga, sistema natin corrupt. Kaya nga, hindi mapapasa yan. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!